Napilitan si Bethany na makipaghiwalay sa nobyong si Anton dahil ayaw ng kanyang ama ang trabaho nito. Ngunit maaari pa kayang magbago ang lahat kapag nalaman nila na nasa kamay pala ni Anton ang susi para madugtungan ang buhay ng ama? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Papa, saan tayo pupunta? Pagtatakang tanong ng batang si Bethany sa kanyang amang military general. Dadalawin natin ang puntod ng iyong mama. Di ba kaarawan niya ngayon? Wika ni General Mateo sa anak. Simula pagkabata ay tanging ang ama lamang ang nandyan para kay Bethany. Dahil nung isilang siya ng ina, ay binawian din ito ng buhay. Lumaki sa pangangalaga ng ama si Bethany. Kahit walang ina ay binusog naman siya ng pagmamahal at pag-aaruga ng kanyang ama. Kahit na wala ang asawa, ay hindi na nag-asawa pang muli si Mateo dahil sa sobrang pagmamahal nito sa yumaong asawa. Itinuon at iginugol ng lalaki ang buong buhay sa anak at sa serbisyo. Noong araw na iyon ay dinalaw ng mag-amang puntod ni Gabriela, ang ina ni Bethany. Kahit bata pa si Bethany, ay nauunawaan niyang lahat na kahit kailanman ay hindi na nila makakasama ang ina dahil wala na ito. Ngunit nanatili sa kanilang puso. Mabilis lamang na lumipas ang panahon. Ngayon ay nakapagtapos na si Bethany sa kanyang pag-aaral. Napag-isipan ni Bethany na magtrabaho sa headquarters upang makasama ang kanyang ama. Dahil kahit may katandaan na, ay nagsisilbi pa din ito sa tungkulin. Hindi pwede. Bakit naman sa headquarters pa? Hindi pagsang-ayon ni Mateo sa anak. Sige na po, Papa. Gusto ko kasi na makasama ka. At saka gusto ko din ang gawain na yun. Pakiusap ni Bethany sa kanyang ama. Noong una ay hindi pumayag si Mateo dahil sa takot na baka magkagusto ang anak sa kapwa sundalo. At iyon ang ayaw ni Mateo, ang makaasawang anak ng isang sundalo. Marangal naman ang propesyon na iyon, ngunit natatakot ang lalaki na mag-isa ang anak sa buhay, lalo na't hindi nila hawak ang takbo ng buhay. Ngunit dahil mapilit at nakiusap si Bethany sa ama, ay kalaunan pumayag din ito. Basta ipangako mo sa akin na hindi ka magkakaroon ng karelasyon na isang sundalo, maliwanag ba? Kondisyon ni Mateo sa anak. Sige po, Papa, pangako po yan. Pangako ni Bethany sa ama. Sumang-ayon na lamang si Bethany kahit nagtataka siya kung bakit ayaw ng kanyang ama na makapangasawa o kahit nobyo man lang na sundalo. Wala bang maayos na paliwanag ang ama kung bakit ganun ang kondisyon nito, ay buong puso naman itong sinunod ni Bethany. Lalo na't ayaw naman niyang suwayin ang utos ng ama. Matapos ngang pumayag ay nagtrabaho sa headquarters si Bethany bilang accountant at naging masaya naman siya sa kanyang trabaho. Hey miss! Akin ka na lang, ipaglalaban kita! Banat ng isang sundalo, ngunit hindi iyan pinansin ni Bethany. Papa! Tawag ni Bethany sa general na ama at mabilis na sumaludo ang mga sundalo kay Mateo bilang paggalang. O anak, kumain ka na ba? Sumabay ka na sa amin. Wika ni Mateo at sumang-ayon naman ang dalaga. Naging masayang pananatili ni Bethany sa kanyang trabaho. At kalaunan ay marami din itong naging kaibigan doon. Sa paglipas ng araw ay hindi na nagkakasabay ang mag-ama sa pagkain dahil abala ito sa serbisyo, ngunit paminsan-minsan man ay nakakasama naman ito. Beth, bakit wala ka pang nobyo? Tanong ni Cherie sa kaibigan. Ngumiti naman si Beth at hindi nakasagot. Paano magkakajowa yan? Bantay sarado ng tatay. Hamakin mo, general pang ama. Sino pang magkakalakas ng loob? Natatawang wika ni Clara sa kaibigan. Ay nako, hindi naman minamadali yan. Tsaka nangako din ako kay Papa na hindi ako magmamahal ng isang sundalo.
Naging kasunduan namin yon bago ako nakapasok dito. Pagsagot ni Bethany sa tanong ng kaibigan. Bakit naman ayaw ng papa sundalo din naman siya. Tsaka for sure kapag tumibok yung puso mo, hindi mo na mapipigilan yung damdamin at panigurado. Ang pangako na yan ay mapapako. Natatawang wika ni Charisse. Sa halip na intindihin ang mga sinabi ng mga kaibigan, ay itinuon na lamang ni Bethany ang kanyang atensyon sa trabaho. Bethany, nakilala mo na ba yung bagong surgeon? Tila kinikilig na wika ng dalaga kay Bethany. Ha? May bago ba? Hindi ko pa nakikita. Hindi pa ako nakatayo dito simula kaninang umaga. Nagpasabay na nga lang ako kay Clara Bakit parang may bulate ka sa puwet at hindi ka mapakali dyan? Nagtatakang tanong ni Bethany sa kaibigan. Hindi sumagot ang dalaga hanggang sa isang matangkad, maputi, chinito at may mapupulang labi na lalaki ang lumapit sa kanila. Excuse me, pwede bang magtanong? Wika ng lalaki at literal na napatulala si Bethany sa aura nito hanggang sa pumitik-pitik ito sa kanyang harapan. Ay, David Licauco? Nagulat na wika ni Bethany at napabalik sa sarili. Kamukha ko ba si David Licauco? Anyways, pwede bang magtanong? Bago lang kasi ako dito. Wika ng lalaki at nakita ni Bethany ang ngalan nito sa uniforme. Sergeant Anton, ano pong maipaglilingkod ko po sa inyo? Tanong ni Bethany kay Anton. Ang bilis ng mata. By the way, saan ba dito yung bilihan ng pagkain? Bago lang kasi ako dito at wala akong mapagtanungan Wika ni Anton at napatangu-tangu naman si Bethany. Kumaliwa ka doon, tapos lakad unti, tapos dun. Eat well. Wika ni Bethany. Thank you, Bethany. Nakangiting pasasalamat ni Anton sa dalaga at lumabas pang dimple nito na pagkalalim. Pag-alis ng lalaki ay hindi naman mawala sa labi ni Bethany ang ngiti. Ang gwapo, diba? Artistahin at mukhang Koreano. Wika ng kaibigan ni Bethany na pareho niya ay abot langit din ang ngiti. Sergeant Anton, bulong ni Bethany at napatangu-tangu na lamang. Pag-uwi sa bahay ay ilang oras ang kanilang pagitan ng ama at dumating na din ito. Kamusta ang pagtatrabaho mo sa headquarters? Tanong ni Mateo sa anak. Maayos naman po, Papa. Tsaka madami na din po ako naging kaibigan. Congrats po pala sa mission ninyo. Nakangiting tura ni Bethany sa ama. Salamat. Balita ko, madami daw naniligaw sa'yo Paalala ko lang, Bethany, ha? Nangako ka sa akin. Paalala ni Mateo sa anak. Opo naman, Papa. Hindi ko nalilimot yun. Wika ni Bethany at wala namang magagawa kundi sumunod sa ama. Nang mga sumunod na araw ay parati nang nagpapapansin ang bagong sergeant na si Anton kay Bethany. Hindi nakataka-taka iyon dahil maganda naman si Bethany at napakabait pa na bata. Palagi silang kinakantsawan sa headquarters, ngunit si Bethany ang lumayo sa mga ito dahil may binitawan nga siyang pangako sa kanyang mahal na ama. Bethany, coffee for you. Nakangiting wika ni Anton sa dalaga. Ay salamat pero katatapos ko lang magkape. Pagtanggi ni Bethany sa binata. Parating tinatanggihan ni Bethany ang mga alok ni Anton dahil ayaw niyang umasa ito sa kanya. Lalo na't malabo pa talagang maging sila. Kahit ilang beses pa na nabasted si Anton sa dalaga ay hindi ito sumuko. Naging matyaga si Anton kay Bethany. At isang umaga, habang walang gaanong tao ay kinausap ni Anton si Bethany ng masinsinan. Bethany, pwede ba tayo mag-usap? Seryosong tanong ni Anton sa dalaga. Hindi ka ba napapagod? Kunot noong tanong ni Bethany kay Anton. Sa totoo lamang ay bilib si Bethany sa pagiging masugid ni Anton sa kanya upang mapasagot lamang siya. Hindi. Wala akong balak tumigil hanggat hindi mo ko sinasagot. Bakit bang tigas ng puso mo para sa akin? May mali ba sa akin? Seryosong tanong ni Anton sa dalaga.
Napabuntong hininga na lamang si Bethany at walang ibang choice kundi sabihin ang totoo sa lalaki. To be honest, wala namang mali sa'yo Anton. Nasa akin ang mali. Nangako kasi ako kay Papa na hindi ako iibig sa isang sundalo na tulad mo. At ayokong sirain ang pangakong yun sa Ama. Siya na lang ang meron ako at buong buhay niya iginugol niya sa akin. Kaya sorry Anton ha. Hindi ko maibabalik ang pagmamahal na ibinibigay mo. Ayoko makasakit ng tao kaya ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo ang totoo. Wika ni Bethany at nagsimula ng umiwas sa binata. Sadyang mapaglaro talagang tadhana. Dahil kahit sinabi na ni Bethany ang totoong dahilan kay Anton, ay hindi pa rin ito tumigil sa pandiligaw sa dalaga. At hindi na nga napigil pa ni Bethany ang kanyang nadarama. Dad will kill me kapag nalaman niyang totoo. Panigurado magagalit siya sa akin. Kabadong wika ni Bethany kay Anton. Handa naman ako makipagsapalaran. Maghihintay ako hanggang sa handakan ng ipakilala ako. Wika ni Anton sa dalaga. Doon na nga nagdesisyon si Bethany na sagutin ang binata. Hindi naging madali ang desisyon na iyon para sa dalaga, lalo na't sinuway niya ang utos ng Ama. Ngunit dahil ayaw maglihim ni Bethany sa Ama, ay ipinakilala niya si Anton at handa na sana para magsabi ng totoo sa Ama. Papa, kasama ko po yung boyfriend ko. Kinakabahan na wika ni Bethany sa Ama. Yung gwapong lalaki na ikinukwento mo? Tanong ni Mateo sa anak. Opo. Nauutal na wika ni Bethany at doon ay nagmano si Anton sa ama ng nobya bilang tradisyonal na paggalang. Ikaw pala si Anton, anong trabaho mo? Kunot noong tanong ni Mateo sa lalaki. Sasagot na sana si Bethany upang magsabi ng totoo, ngunit inunahan siya ni Anton. Isa po akong businessman. Nakilala ko po si Bethany nung one time na napadaan ako sa headquarters nila. Pagsisinungaling ni Anton at masama naman na tumingin sa kanya si Bethany. Aba, mabuti kung ganon, masaya ako para sa inyo. Mabuti at sinunod mo ang nais ko. Anak, para din naman sa iyo yung mga sinasabi ko. Wika ni Mateo at mainit na tinanggap si Anton sa pamilya. Naging maayos ang gabing iyon sa magkasentahan at kinabukasan ay nag-usap ang dalawa na tila ba hindi natutuwa si Bethany sa pagsisinungaling ni Anton sa kanyang ama. Bakit mo ginawa yun? Pinapalala mo ang sitwasyon eh. Dismayadong tura ni Bethany sa nobyo. Ikaw na mismo ang nagsabi na magagalit ang iyong papa, diba? Ayoko naman na dumating ka sa punto na kailangan mong mamili. Pero sa ngayon, kailangan natin magdoble ingat. Lalo na't may tsansa na magkita kami ng papa mo dito sa headquarters. Wika ni Anton kay Bethany. Natahimik at napaisip naman si Bethany. Binarat ng takot ang kanyang puso sa maaaring magawa ng kanyang ama kung sakaling umamin sila nung araw na yon. Kaya pumayag na lamang si Bethany na ipagpatuloy ang kasinungalingan sa ama. Naging masaya si Bethany at Anton. Mahal, kain na tayo. Pag-aya ni Anton sa dalaga. Bakit naka-t-shirt ka lang? Baka mapagalitan ka. Puna ni Bethany sa nobyo. Di naman ako mapapagalitan yan. Nag-iingat lang ako. Baka kasi biglang sumulbot ang papa mo at mahuli pa tayo. Nakangiting wika ni Anton at tumango naman si Bethany. Walang nakakaalam sa headquarters na magkasintahan ang dalawa dahil alam nila na ayaw ni Bethany sa isang sundalo. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat ay magkasintahan na ang dalawa at hindi lamang nagpapahalata. Kapag may mga sweet moments ang dalawa, ay palihim silang nagkikita upang walang makakita at makaalam sa kanilang relasyon. Sa kabilang banda naman ay masaya si Mateo para sa anak at hindi na ito naghihinala pa sa anak na maaaring mahulog ito sa isang sundalo, gayong may nobyo na ito na businessman. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ang nobyo pala ng kanyang anak ay isang sundalo at sergeant pa. Samantalang ang dalawa ay doble ingat sa bawat kilos na ginagawa
At pagtapos ng trabaho ay malaya nilang nagagawa ang nais at pagbalik sa trabaho ay porma lang dalawa. Nagpatuloy ang dalawa sa ganitong sitwasyon hanggang sa isang gabi. Habang kumakain sa isang kainan ay nakita ni Clara na magkasama ang dalawa na kumakain. Kaya agad itong lumapit sa kinaroroonan ng dalawa. OMG, sabi ko na nga ba may something sa inyong dalawa eh. Biglang sulpot ni Clara sa restaurant kung saan kumakain ang dalawa. Nagkatitigan si Bethany at Anton. Nilibre lang ako ni Anton. Gusto mo sumama? Palusot ni Bethany. Akala ko nagde-date kayo, hindi pala? Nakabusangot na wika ni Clara. Ang dinner date ng dalawa ay naging isang friend date dahil sa pagdating ni Clara. At wala namang magawa ang dalawa dahil mahuhuli sila kapag hindi nila ginawa ang bagay na yon. Ngunit kinabukasan ay kumalat ang isang balita. OMG, nag-dinner date kayo ni Anton? Tanong ni Cherry sa kaibigan. No, nagkataon lang kasi nagkasalubong kami ni Bethany. Kaya niyaya ko na siya. Have a seat, treat na kita. Wika ni Anton at nakahinga naman ang dalawa dahil nakapagpalusot agad sila sa katrabaho. Doon na nainis si Bethany kay Clara at hindi napigil ang sarili. Hoy, Clara! Tawag ni Bethany sa dalaga. Yes, Bethany, may need ka ba? O salamat nga pala sa pag-treat kagabi Wika ni Clara kay Bethany. Agad na sinabunutan ni Bethany ang dalaga dahil sa inis. Nakakainis yung bunganga mo Dapat tinatahiyan Salot ka talaga. Bakit ka ba nagkakalat ng balita na hindi naman totoo? Galit na wika ni Bethany sa dalaga at kaagad na pinaghiwalay ng ibang kasama ang dalawa. Sinabi ko lang naman na nakita ko kayong dalawa ni Anton na nagdi-dinner date. Anong masama doon? Umiiyak na tanong ni Clara. Anong masama? Sinisira mo kaming dalawa. Nagkakalat ka ng maling impormasyon. Paano na lang pag nakarating to kay Papa? May magagawa ka ba? Tantanan niyo ako Isang beses ko pa marinig na pinag-uusapan yung personal kong buhay. Hindi lang yan ang matatamunin niyo. Lahat kayo. Galit na wika ni Bethany sa lahat at nagdesisyon na umalis na lamang sa trabaho. Bakit ka naman umalis? Sa tingin mo may mukha pa ako maihaharap sa kanila kung sakaling manatili pa ako? Naluluhang tanong ni Bethany sa nobyo. Nagsusorry si Clara sa'yo dahil sinabi niya mga bagay na yon. Nagpaliwanag siya, sinabi niya na na-excite lang daw siya sa ating dalawa. Lalo na sa'yo. Kasi you hate soldiers daw. Hindi niya naman daw alam na magagalit ka ng ganun. Paliwanag ni Anton sa kasintahan. Mas maigi na din yun. Para hindi na maghinala pa yung mga yun. Tsaka kapag wala na ako dun, mawawala na ang problema. Wika ni Bethany at nahihirapan na sa sitwasyon. Hinayaan na lamang ni Anton ang nobya sa naging desisyon nito. Nalaman naman ni Mateo ang nangyari at ang pag-alis ni Bethany sa trabaho nito. Anong nalaman ko? Nakipag-away ka daw? Tila ba inis na tanong ng ama. Pasensya na, Papa. Palagi kasi nila akong sinisiraan at ginagawa ng kwento. Kaya napuno din ako. Umalis na din ako dahil sa hiya. Ayoko sanang gawin ang mga bagay na yon. Pero napuno na po ako Naluluhang wika ni Bethany sa kanyang amang si Mateo. Hindi naman na nagtanong pa sa kanya kaya nakampante ang puso ni Bethany. Nag-umpisa muli sa scratch si Bethany at nagtrabaho sa isang kumpanya bilang accountant pa din. Hindi naging madali ang lahat para kay Bethany. Pero ngayon ay malaya na silang nagkakasama ni Anton sa labas ng kampo. Ngunit ika nga ay walang sekreto ang hindi nabubunyag. Kahit anong tago mo, ay lalabas at lalabas ang katotohanan. Mahal, balik na pala kami sa kampo. Baka madalang na tayo magkita lalo na't may mga tungkulin akong dapat gampanan sa bayan. Pero babawi ako sa iyo pagkatapos nun. Pagpapaalam ni Anton sa nobya.
Mag-ingat ka palagi, wika ni Bethany. Ilang buwan na din sila ni Anton at hanggang ngayon ay hindi pa siya umaamin sa ama dahil sa takot na baka tanggalin o idestino sa malayo ang nobyo. Kaya dahil sa pangamba, mas pinili ni Bethany na itago ang katotohanan sa kanyang ama. Isang hapon, paalis na sa kampo si Anton. Bitbit ang kanyang mga gamit patungo sa misyon ay hindi inaasahang nakasalubong ni Anton ang ama ni Bethany na si Mateo. Sergeant Anton? Hindi ba't ikaw ang nobyo ng anak kong si Bethany? Tila galit na tanong ni Mateo sa binata at agad itong kinwelyuhan. Ako nga po, General. Mahal ko po ang anak mo at aalagaan ko po siya, pangako po yan. Nauutal na wika ni Anton kay Mateo. Aalagaan? Paano? Kung isa kang sundalo at wala kang kasiguradahan kung uuwi ka bang buhay. Layuan mo ng anak ko bago masira ang buhay mo. Pagbabanta ni Mateo sa lalaki at galit na umuwi sa bahay. Hinintay nito ang pagdating ni Bethany. Ang aga mo po, Papa. Mano po? Magalang at nakangiting wika ni Bethany sa ama. Ngunit sa halip na bati ang iginawad nito sa kanya, ay isang malutong na sampal ang natamo ni Bethany mula sa kanyang ama. Paano mo nagawang magsinungaling sa akin? Sabi mo isang businessman si Anton. Pero anong totoo? Isa siyang sundalo? Galit na sigaw ni Mateo sa anak. Naiyak naman si Bethany, ngunit sa puntong iyon ay nilakasan ni Bethany ang kanyang loob at sumagot sa kanyang ama. Papasawa na ako sa pagiging baby girl mo. Pagod na ako at nasasakal sa mga request na gusto mo. Sinubukan ko naman po pero mahal ko talaga si Anton eh. Kaya po please, huwag niyo na po kaming paghiwalayin. Umiiyak na wika ni Bethany. At sumasagot ka pa, ha? Galit na balyaw ni Mateo. At maya-maya pa ay bigla na lamang kumirot ang puso nito. At doon ay nawala ng malay. Papa, tulong! Umiiyak na sigaw ni Bethany at agad na dinala sa ospital ang kanyang ama. Hindi inaasahan ni Bethany na mangyayari ang bagay na yon, kaya wala siyang nagawa kundi ang umiyak at maghintay sa sasabihin ng doktor. Ikaw ba ang kamag-anak ng pasyente? Tanong ng doktor kay Bethany at agad na lumapit doon ang dalaga. Opo, ako nga po. Ano pong nangyari sa papa ko? Umiiyak na tanong ni Bethany sa doktor. Kailangan mo operahan sa puso ang papa mo. At kailangan ng isagawa iyon ng isang doktor na gumagawa ng ganoon na surgery. Dahil napakadelikado ng bagay na yon. Iilan lamang sa Pilipinas ang may kayang magsagawa ng ganong surgery. At kailangan na sa madaling panahon ay magawa ang operasyon. Dahil malala ng kondisyon ng ama mo. I am so sorry, sa ngayon wala na tayong magagawa para sa kanya. Paliwanag ng doktor kay Bethany at labis ang pagsisisi ng dalaga dahil sinuway niya ang utos ng ama. Sobrang bigat ang nadarama ni Bethany, kaya ginawa niyang isang bagay na alam niyang tama. Nakipagkita ito kay Anton noong araw din na iyon. Nalaman na ni Papa mo ang totoo? Wika ni Anton at hinawakan ng kamay ni Bethany. Sorry, Anton. Pero baka hindi talaga tayo para sa isa't isa. Ayoko may pagsisihan sa dulo pero mas mahalaga sa akin si Papa kaya siguro ito na huli nating pagkikita. I'm sorry. Pero nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Wika ni Bethany at umalis din kaagad. Kahit na tinawag pa siya ni Anton, ay hindi niya na nilingon pa ang binata. Dahil baka kapag nilingon pa niya ito, ay babalik din siya dito at hindi magawang makipaghiwalay. Mahal naman talaga ni Bethany si Anton, ngunit kailangan niyang mamili sa puntong iyon. At ang kanyang pinili ay ang amang nanganganib ang buhay. Sobra man ang sakit na nadarama ni Bethany dahil sa naging kahinatnan ng relasyon nila ni Anton, ay ginawa niya lamang iyon para sa ama. Matapos makipaghiwalay kay Anton ay bumalik na sa ospital si Bethany. Nakaupo ito sa tabi ng ama at umiiyak.
Sinisisi nito ang sarili dahil sa nangyari. Sorry po Papa dahil sinuway ko ang nais mo. Kung hindi lang sana naging matigas ang ulo ko at hindi sumagot-sagot sa inyo, hindi sana nangyari ang bagay na ito. Papa, sorry talaga pero huwag ka pong mag-alala. Ginawa ko na po ang nais ninyo. Nakipaghiwalay na po ako kay Anton. Pero nagtataka lang ako kung bakit. Ganun na lang ang pagbabawal mo sa akin na umibig sa kapwa mo sundalo. Pero pinagsisisihan ko na po ang ginawa ko. I'm sorry po. Umiiyak na wika ni Bethany habang hawak-hawak ang kamay ng kanyang ama at paulit-ulit na binabanggit ang salitang patawad. Sising-sisi si Bethany dahil pakiramdam niya ay siyang dahilan kung bakit nangyari ang bagay na iyon sa kanyang ama. Sobrang iyak ni Bethany at nababalot siya ng takot. Hawak-hawak lamang niya ang kamay ng ama hanggang sa nagdilat ito at pinahid ang kanyang mga luha. Huwag ka nang umiyak. Mas lalo magagalit si Papa. Pagpapatahan ni Mateo sa kanyang anak. Papa, sorry po talaga. Umiiyak na paghingi ng tawad ni Bethany sa anak. Ngumiti naman si Mateo sa anak. Narinig ko lahat ng sinabi mo, anak. Alam kong nahirapan ka sa sitwasyon ngayon. Iniingatan lang kita, Bethany. Ayoko kasing magaya ka sa mama mo na naiwan na nag-iisa sa mga oras ng problema. Ayoko mag-asawa ka ng sundalo tulad ko dahil kung saan-saan lang kami naa-assign. At tuwing sasabak sila sa gera, walang kasiguraduhan kung uuwi pa ba sila ng buhay sa pamilya. Ayoko mangyari yun sa'yo. Paliwanag ni Mateo sa anak. Naiintindihan kita, Papa. Sorry po talaga kung sinuway kita. Alam ko naman na para sa akin ang mga bagay na ginagawa mo. Patuloy sa paghingi si Bethany ng tawad sa ama. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Nagmahal ka lang, anak. Alam kong mahirap sa'yo na hiwalayan si Anton. Pero gusto ko lang na makapangasawa ka ng lalaking magpoprotekta sa'yo. Yung hindi ka iiwan dahil sa tawag ng tungkulin. Oo, marangal ang isang pagiging sundalo. Pero alam ko ang pakiramdam ng mawalay sa pamilya. Dahil dinanas namin ng mama mo yan. Kaya sobrang nagsisisi ako dahil wala ako nang ipinanganakan ni mama mo. At nang bawian siya ng buhay. Kaya hindi na ako nag-asawa pa at itinuon na lang ang aking atensyon sa'yo. Humihingi ako ng tawa dahil masyado kitang prinotektahan. At hindi ko na naisip na nasasakal ka na sa mga bagay na ginagawa ko. Naluluhang wika ni Mateo sa anak. Nagyakapan ng mag-ama at kinabukasan ay kinausap muli sila ng doktor. Kamusta po ang puso ko, Dok? Tanong ni Mateo. Mateo, alam mo naman na napakadelikado ng kalagayan ng puso mo. Kailangan mong maoperahan sa lalong madaling panahon. Ngunit mahihirapan tayo na makahanap ng doktor na nagsasagawa ng operasyon sa puso. Lalo na't napakadelikado na parte ng katawan nito. Pero susubukan namin ang aming makakaya para makahanap ng doktor na maaaring mag-opera sa'yo. Pagtapat sa kanila ng doktor. Doon na nalaman ni Bethany na noon pa lang ay alam na ng kanyang ama ang sakit sa puso. Ngunit dahil sa pagmamahal sa kanya ng ama, ay hindi na nito sinabi ang kondisyon upang hindi ito mag-alala sa kanya. Papa, noon mo pa po alam? Bakit wala kang ginawang hakbang? Kunot noong tanong ni Bethany sa ama. Naghanap na kami noon, Bethany, pero wala talaga. Kahit sa ibang bansa ay nahirapan kami dahil napaka-rare ng kondisyon ko. Hanggang sa ngayon umaasa na lang kami ng aking doktor sa himala at biyaya ng Diyos kahit na walang kasiguraduhan. Malungkot na wika ni Mateo. Napaiyak na lamang si Bethany at napayakap sa kanyang ama. May awa ang Diyos sa atin, Papa. Panigurado didinggin niya ang ating panalangin basta manalig lang tayo sa kanya at maniwala. Umiiyak na wika ni Bethany. Sa ngayon, iyan na lamang ang ating mapanghahawakan.
Mahinang wika ni Mateo at niyakap pabalik ang anak. Habang nakatalikod ang anak ay doon na napaluhan ng tahimik si Mateo dahil sa takot na maiwanan ng anak na mag-isa. Hindi alam ni Mateo kung hanggang kailan siya makakalaban sa sakit na patalikod kung lumaban. Sa sakit na hindi niya alam kung paano malalagpasan. Pero nananalig sa Diyos si Mateo at parating ipinagdarasal na manguna ito sa kanilang buhay. Kahit na minsan ay gusto na lamang ni Mateo na sumuko sa laban na walang kasiguraduhan kung mananalo ba siya o matatalo. Sa kabilang banda, umugong sa kampo ang nangyari sa ama ni Bethany. "Kamusta si General Mateo?" tanong ng isang sundalo sa kasamahan. "Malala daw ang sitwasyon ng general eh. Kailangan nila ng doktor na mag-opera sa puso. Pero napaka-rare nun. Tanging magagawa na lang talaga natin ngayon ay manalangin para sa kanila. Lalo na sa anak niya na maiiwan kung sakaling bawian siya ng buhay," sagot ng isang sundalo. Narinig lahat ng iyon ni Anton. Agad na napaisip si Anton. Lingid sa kaalaman ng lahat, nang nasa kampo, ay may tinatagong sekreto sa kanyang pagkatao ang simpleng sergeant na si Anton. Isang secret military doctor si Anton na nag-oopera sa puso at gaya ng mga rare na kalagayan tulad ng ama ni Bethany. Nang malaman nga ni Anton ang nangyari sa ama ng pinakamamahal na babae ay nagtungo ito sa ospital kung saan nakakonfine ang ama ni Bethany at kinausap ang doktor na may hawak kay Mateo. "Ako po pala si Sergeant Anthony, isang military doctor na nag-oopera sa puso. Pwede ko bang maaral ang kondisyon ng pasyente mong si General Mateo?" Formal na wika ni Anton sa doktor. "Ikinagagala kitang makilala, Sergeant Anthony. Kilala kita dahil na din sa mga secret mission mo. Pero sigurado ka ba na kaya mong operahan ng pasyente ko?" Pagtatanong ng doktor kay Anton. "Aaralin kong kondisyon niya at sa madaling panahon ay ihahanda kong operasyon. Pero pakiusap lang, huwag mo muna sanang sabihin ang aking pangalan." Pakiusap ni Anton sa doktor. Sumang-ayon naman ang doktor. Noong araw na yun mismo ay inaral maigi ni Anton ang kondisyon ni Mateo. At dahil madami na siyang operasyon na nagawa at naging matagumpay tulad ng kay Mateo, ay sinabi niya sa doktor na humahawak kay Mateo na uumpisahan ang operasyon sa kinabukasan. Kaagad na nagtungo ang doktor sa ward ni Mateo upang ipaalam sa mag-ama ang magandang balita. "May magsasagawa na ng open heart surgery sa iyo, Mateo." Masayang pagbabalita ng doktor sa mag-ama. "Open heart surgery?" tanong ni Bethany. "Open heart surgery. Tama ang narinig mo." "Di ba po delikado yon? Sigurado po ba kayo na eksperto yung doktor na magsasagawa nun kay Papa?" Pagtatanong ni Bethany at nababalot ng takot ang kanyang puso at pangamba na baka maging failure ang operasyon. "Oo, delikado. Pero trust the process. Magtiwala lang tayo sa doktor. At higit sa lahat, manalig kayo sa Diyos." Payo ng doktor at walang ibang choice si Bethany kundi ibigay ang lahat ng tiwala sa doktor na magsasagawa ng operasyon na hindi nila alam ay si Anton pala. Matapos noon ay pinaghanda si Mateo para sa operasyon at kinabukasan ay iyon na mismo ang araw na gagawin ang delikadong operasyon at ang buhay ni Mateo ay nakasalalay kay Anton. Pagdating sa operating room ay isinagawa na ang proseso. "Anesthesiologist, proceed," sabi ni Mateo. Matapos yun ay hiniwa naman ni Anton ng 8 inch sa dibdib ni Mateo. Mabusisi ang operasyon kaya tutok na tutok si Anton. Ganon din ang mga nurse na umaalalay sa kanya. Pinutol ni Anton ang bahagi ng breastbone ng pasyente upang ilantad ang puso. At nung na-expose ng heart, ay ikinonect ito sa isang heart-lung bypass machine. Matapos isagawa ang ilang proseso, ay inayos na ang puso ni Mateo at ibinalik ang daloy ng dugo sa puso ng pasyente. Matapos ang 3 oras na operasyon ay naging matagumpay naman ang surgery
At kahit na puno ng kaba ang nasa loob ng operating room, ay labis na nasiyahan sila nang sa wakas ay matapos ang operasyon at naging matagumpay naman ito. Sa kabilang banda, habang nasa operating room ang ama ay patuloy sa pagdarasal si Bethany. At nang matapos ng operasyon ay sobrang sayang nadarama ng dalaga dahil naging matagumpay ang operasyon. Dok, okay na po ba si Papa? Nakangiting tanong ni Bethany dahil hindi maitago ng dalaga ang saya dahil naging maayos ang operasyon. Ayos na siya. Kailangan na lang niyang manatili sa ospital ng 4 hanggang 5 araw para maobserbahan ang kanyang kondisyon, sagot ng doktor. Pwede ba namin makilala kung sino nag-opera sa akin? Pagtatanong ni Mateo dahil nais niyang mapasalamatan ito. Pasensya na pero bili niya na wag na munang ipaalam sa inyo. Wika ng doktor. Ha? Bakit naman? Takang tanong ni Bethany. Gusto ko kasing magpasalamat sa kanya ng personal dahil sa pagligtas niya sa buhay ko. Pakiusap naman sabihan mo siya. Pakiusap ni Mateo sa kanyang doktor. Well, I will try to convince him na magpakilala sa inyo. Pero hindi ko maipapangako. Pahinga ka na muna. Sagot ng doktor at nakangiting umalis sa ward ni Mateo. Bakit kaya ayaw niya magpakilala? Nagtatakang tanong ni Bethany. Ewan ko din anak. Gusto ko lang talaga siyang makilala. Malaking utang na loob ko sa kanya dahil sinagip niya ang buhay ko sa pamamagitan ng pag-oopera sa akin. Nakangiting wika ni Mateo. Labis na nagtataka si Bethany sa misteryosong doktor na nag-opera sa kanyang ama. Nang makarecover nga si Mateo, muling naalala ni Bethany ang nobyong si Anton. Ngunit inalis niya na iyon sa kanyang isipan. Samantalang sa kabilang banda ay pinilit ng mga kasamahan ni Anton na magpakilala na ito kina Mateo at Bethany. Take the chance, pre. Iyan ang sign para magkabalikan kayo ni Bethany. Pagpapalakas ng loob ng mga kasamahan ng binata. Well, last day na nila today at hinihintay nila ang pagdating mo. Pero wala silang ideya kung sino ka. Kaya sige na, puntahan mo na. Wala namang mawawala, di ba? Wika ng doktor. At doon na nga nagkalakas ng loob na nagtungo sa ospital si Anton upang siya mismo magsambit ng huling paalala sa pasyente. Naka-face mask pa si Anton at nakasuot ng pangdoktor na magtungo sa kwarto ni Mateo. Ikaw ba ang doktor na nag-opera kay Papa? Nakangiting tanong ni Bethany kay Anton at hindi nakilala ang binata. Ako nga po. Ako po si Dr. Anthony. Paalala lang po, kailangan po munang magpalakas ng pasyente. Tatagal po ng 8 weeks bago makabalik sa trabaho at dating gawain ng pasyente. At isa pa 2 to 3 months bago tuluyang gumaling ang heart surgery kaya doble ingat po muna. If something happens, pumunta po agad kayo sa ospital to check. Paalala ni Anton sa mag-ama. Titig na titig lamang sa kanya si Bethany hanggang sa tumayo ang dalaga at tinanggal ang mask ng binata. Sabi ko na nga ba ikaw yan eh. Pero teka, surgeon ka diba? Paano ikaw ang naging surgeon ng papa ko? Naguguluhan na tanong ni Bethany sa binata. Isa akong secret military doctor at isang surgeon. Sige, aalis na ako. Pakitandaan na lang po ang mga bilin ko. Paalala pa ni Anton sa dalawa at paalis na sana nang biglang magsalita si Mateo. Hindi ka ba sasaludo sa general mo? Seryosong tanong ni Mateo at nanlaki ang mga mata ni Anton kaya agad itong humarap at sumaludo sa lalaki. Niyakap naman ni Mateo si Anton at ngumiti sa binata. Salamat sa pagligtas sa buhay ko. Hindi ka lang magiting na sundalo. Isa ka pang ekspertong doktor. Pasensya na kung pinaglayo ko kayo ng anak ko. At ngayon na nakita ko ng tunay mong pagkatao, pumapayag na ako sa inyong relasyon. Nakangiting wika ni Mateo at maging si Bethany ay hindi makapaniwala sa sinambit ng kanyang ama. Talaga po, Papa?
Manghang tanong ni Bethany sa kanyang ama. Oo. Kampante na ako na makasama mo si Anton. Dahil alam kong kaya kanyang alagaan at bantayan sa buhay. Kaya sige, pumapayag na ako sa inyong relasyon. Huwag mo sanang saktan ng anak ko at hahabulin ka ng bala ng baril ko. Seryosong wika ni Mateo at nagbiro pa sa dulo. Naging masaya naman si Bethany at Anton dahil sa wakas ay pinabura na sila ng tadhana. Humingi ng tawad si Mateo sa panghuhusga niya kay Anton at pagpapalayo nito sa anak. Naunawaan naman ni Anton ang damdamin ni Mateo at alam ng binata na nais lamang ng ama na mailagay sa tamang kinabukasan ng anak. Nauunawaan ni Anton ang layunin ni Mateo na paghiwalayin sila ni Bethany. Ngayon ay malaya na ang dalawa na mahalin ang isa't isa ng walang tinataguan at walang kasinungalingan. Nangako si Anton kay Mateo na iiwan ng serbisyo kapag ikinasal na sila ni Bethany dahil alam na ni Anton ang pakiramdam na mawalay sa kanyang mahal. Bumalik na din sa headquarters si Bethany bilang accountant at ipinaalam na nila sa lahat ang kanilang relasyon. Humingi din ng dispensa si Bethany sa dating kaibigan na si Clara dahil sa ginawa niya at doon naintindihan naman siya ng dalaga. Maayos ng lahat sa buhay pag-ibig ng dalawa, maging ang kondisyon ni Mateo ay umayos na. Makalipas ang 1 taon, tuluyan ang nakarecover sa operasyon si Mateo at nagdesisyon na umalis na sa serbisyo. Hindi man naging madali ang pinagdaanan nila ni Bethany at Anton. Kahit na sinubok pa sila ng panahon, sa huli, sa simbahan pa din ang kanilang tuloy. Matapos nga magretiro ni Mateo, ay ilang buwan na lang lumipas ay sumunod na din si Anton upang pakasalan si Bethany. Kahit na umalis na sa tungkulin sa bayan, naging doktor naman si Anton sa isang pribadong ospital at naging isa sa pinakamahusay na surgeon sa bansa. Makaraan ng 5 taon ay may anak na sina Anton at Bethany na kambal. At ito ay sila Anthony at Betha. Naging masaya ang pamilya at namuhay ng payapa at tahimik, malayo sa kaguluhan. Lumaki ang mga anak nila Bethany at Anton na may takot sa Diyos. Ninais ni Anthony na maging isang sundalo tulad ng ama at lolo, samantalang si Betha ay mas gusto ang propesyon ng ina. Life is not a fairy tale. Life is beyond after the happy ending. Dahil sa bawat happy ending ng buhay ay may karugtong na bagong buhay. Marami man na pinagdaanan sa relasyon ni Bethany at Anton, sa huli ay sila pa din ang nagkatuluyan. Tulad niya ng sabi ng kaibigan ni Bethany, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Pero sa totoong buhay, ang pag-ibig ay hindi hinahanap at pinagpipilitan. Dahil kung itinakda kayong dalawa para sa isa't isa, sa dulo ay pagtatagpuin kayo ng tadhana upang pagbuklodin at muling pagsamahin. Pagdating naman sa usapang magulang, lahat ng magulang ay nais lamang ang ikabubuti ng kanilang mga anak. Walang magulang ang nais mapahamak ang kanilang anak. Tandaan na ang mga magulang ay dapat minamahal, inaingatan at pinapahalagahan dahil ito ang nagbigay sa atin ng buhay dito sa mundo sa gabay ng Panginoon. Igalang natin sila dahil madaming sakripisyo ang kanilang ginawa para mabuhay ka sa mundong ito. Huwag hintayin na huli na ang lahat bago mo pa malaman ang tunay na halaga ng iyong mga magulang. Para naman sa mga magulang, matuto tayong intindihin ang ating mga anak. Hindi masama na gustuhin natin ang mas ikakabuti sa kanila. Ngunit, huwag naman sobra-sobra at maging diktador na tayo sa kanila. Ang isang bata kapag pinalo mo, ipaliwanag mo ang kanyang kasalanan upang maunawaan niya kung bakit mo ginawa ang bagay na yon. Sa bawat sigaw at paggalit sa anak, laging sundan ang paliwanag upang hindi na nila isipin na parati na lang silang mali. Para sa lahat, matuto tayong magpakumbaba, sumabay sa agos ng buhay. Pero magkaroon din ng hakbang para mabago ang patutunguhan. Sa bawat desisyon, makapito muna ang pag-isipan at huwag kalimutan na idulog sa Panginoon bago gumawa ng kahit anong hakbang. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV,
huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Napilitan si Bethany na makipaghiwalay sa nobyong si Anton dahil ayaw ng kanyang ama